Alright mga kaibigan, mula kay Maharlika TV, matitinding missile ide-deploy ng US Navy sa South China Sea. Ito ang videong panonoorin natin ngayon mga kapatid. Samahan ninyo ko at pag-usapan natin tong videong to mula kay Maharlika TV. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan mga kapatid na may kaugnayan sa West Philippine Sea, sa soberanya na patuloy na inaangkin ng China mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so panonoorin natin to. Magbibigay tayo ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Magde-deploy ng matitinding missile ang US Navy. So tingnan natin to mga tol, Maharlika TV. Isang pahayag ang inilabas ng US Navy kung saan magdideploy umano ang mga ito ng mga barkong pandigma sa South China Sea na mayroong mas matinding mga armas. Mga barko ito na mabibilis at mayroong kakayahang maglunsad ng long-range na mga missile. Nakakalat sa paligid ng buong South China Sea ang mga barkong pandigma ng Chinese Navy, gayon din ang mga barko ng kanilang Coast Guard, kung kaya't hindi talaga inasahan ng China na gagawin ito ng Amerika. Actually nitong nakaraan nga lang mga tol, di ba? Isang US destroyer ang dumaan dito sa South China Sea, sa bandang Spratly, at hinahamon nila mga kapatid ang mga bansa na nanggigipit daw doon sa freedom of navigation. Siguro yung mga bansang ayaw magparaan, yung mga bansang nagagalit kapag may mga dumadaang barko, naglalayag, hinahabol agad nila, 'di ba? Wina-water cannon agad nila mga tol. Siguro yung mga bansang 'yon mga tol na kinalatan na ng mga barko nila yung kabuuan ng South China Sea at pati yung mga exclusive economic zone ng mga kapitbahay nilang bansa, pinuntahan na rin ang mga barko nila para ipakita na sila ang pinakamalaking naval forces sa buong mundo, na sila ang nagmamay-ari ng karagatan dahil sila lamang daw ang anak ng buong may kapal. Sino kaya yung bansang yun mga tol, Tapos eto naman ngayon, nagpapakita din ng puwersa itong Amerika mga kapatid, dahil ayaw nila syempre na mauungusan nila sila. Gusto nila sila yung maging top Sila yung gusto nila mga kapatid, yung mangunguna pa rin sila sa buong mundo, pangdaigdigan, At hindi sila papayag na merong isang bansa ang bigla na lamang babangon at lalaktawan na sila mga tol, Ano sa kanila yon? Threat sa kanila yon, Pag-uusapan natin mga kapatid kung bakit ginagawa ito ng US at malalaman din natin mamaya kung ano-anong mga barkong pandigma ang kanilang i-deploy at kung anong mga missile ang kanilang dadalhin. Pero bago tayo magpatuloy, madalas pong hindi nakakarating sa ating mga viewer ang bawat video na ating ina-upload. Kaya naman sa ating mga dati ng subscribers at nais pang mag-subscribe, mangyaring papindot na lamang po ng all sa ating subscribe button nang sa gayon ay updated at lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Yan may mga kinalaman to sa iba't ibang mga balita tungkol sa mga kasundaluhan, tungkol sa mga gera. Kaya kung gusto mo yung mga ganyang mga video mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV. Back to the video. Sa ulat na inilabas ng Newsweek noong December 12, ipinahayag ni US Navy Secretary Carlos Del Toro na magdideploy ang US Navy ng 25 mga warship sa South China Sea. Mga warship na mabibilis, maliksi at lalagyan ng mas mahusay na firepower na kayang maglunsad ng mga long-range missile. Ayon sa report, ang nasabing mga missile ay ilalagay sa medyo maliliit na mga warship gaya ng sa Freedom Class at Independent Class Littoral Combat Ship. Ito yung maliliit na mga barkong pandigma ng US Navy na nakadesenyong mag-operate malapit sa mga baybayin. Actually mga tol, sa totoo lang, deterrence talaga tong US Sila yung sila yung hadlang o yung pumipigil, nagpapadalawang isip sa China para maging para mas maging agresibo. Agresibo ang China mga tol kapag medyo malayo-layo yung Amerika. Mahusay sila mambaliktad ng kwento, mahusay sila magbigay ng mga babala, warning, mga ganon, mahusay sila sa mga ganon mga bagay. Pero pag andyan na yung mga barko ng Amerika mga tol, akala mo naman mga dagang nagtatagot, di mo na mahagilap,
May kakayahan itong talunin ng mga tinatawag na anti-access, asymmetric na mga banta gaya ng mga minang dagat, mga diesel submarine at mga mabibilis na surface craft. Ang mga combat ship na ito ay may kukumpara sa mga corvette ng Navy ng ibang mga bansa. Base sa US Navy Secretary, ang nasabing mga barkong pandigma ay lalagyan ng Mark 70 Payload Delivery System. May kakayahan itong magpaputok ng 4 na missile mula sa naka-vertical na containerized launcher, kabilang ang 290-mile range Standard Missile 6 at ang 1,000-mile range na Tomahawk missile. At etong mga sandatang to mga tol, subok na yan, no? Nagamit na yan ng Amerika sa maraming pagkakataon. Ang Standard Missile 6 o yung tinatawag ding RIM-174 Standard Extended Range Active Missile o IRAM ay isang missile na nakadesenyo para wasakin ang malayuan ng fixed at rotary wing aircraft, unmanned aerial vehicles at nakalipad na mga anti-ship cross missile. Maaari ding gamiting pangdepensa ang missile na ito bilang terminal ballistic missile defense at gamitin bilang isang high-speed anti-ship missile. Matindi Ang Mark pala to. 70 launcher, Standard Missile 6 at Tomahawk missile ay siya rin ginagamit ng Typhoon missile launcher ng Amerika na kung saan ang isa sa mga Typhoon missile system ay kasalukuyang nasa Pilipinas. Isa to sa mga no, kinakatakutan ng China eh. Gusto nga nilang alisin na to rito sa Pilipinas eh. Pero wag silang magagalit dahil ang Pilipinas bibili rin ng sariling ganyan. Bilang bahagi ng Strategic Mid-Range Fire System o SMRF ng US. Ang Tomahawk missile naman o yung tinatawag ding BGM-109 Tomahawk ay isang American long-range, all-weather, jet-powered subsonic cruise missile. Pangunahin itong ginagamit ng US at Royal Navy sa kanilang mga tinatawag na ship and submarine-based land attack operation. Matindi rin Ang pala Tomahawk to. cruise missile ay isa ring precision weapon o yung isang uri ng napakaasintadong missile na inilulunsad mula sa mga barkong pandigma, submarino at mga ground launcher. Ang missile na ito ay nagagawang matamaan ng napakatumpak ang kanyang target mula sa 1,000 milya ang layo. Kahit pa asintado napapaligiran ng airspace na dadaanan ito ng mga matitinding pangdepensa. Ang pinaka-latest na version ng Tomahawk missile ay ang tinatawag na Block 4 Tactical Tomahawk o yung tinatawag ding TACTOM. Mayroon itong data length na pinapayagan ng missile na magpalit ng mga target kahit lumilipad na ito sa ere o magpaikot-ikot muna ng halos 1 oras at magpalit ng direksyon depende sa nag-ooperate. Noong 2020, mas pinahusay pa ng US Navy ang missile kung saan na-modernize ito at nagkaroon ng extension ng kanyang service life ng hanggang sa 15 years. Grabe, tignan mo yung technology ngayon no, ng mga ng mga sandata no, kakaibo. Ang nasabing pag-upgrade ay nagresulta ng isang bagong Tomahawk missile na tinatawag naman nilang Tomahawk Block 5 series. Kaya imagine mo kung ngayon magkakaroon ng gera ulit, yung katulad ng World War, mga tol, talagang, ay nako, ano kaya mangyayari sa daigdig? Kasi kakaiba na talaga yung technology ng mga sandata, no? Hindi na katulad ng 1 and 2 eh. Kasi yung 1 and 2, puro manual eh, no? Mano-mano eh. Dito, kakaiba na. Halimbawa, ang Tomahawk Block 5 ay mayroon ng upgraded navigation at communication. Ang Tomahawk Block 5A ay nagkaroon naman ng kakayahang umatake sa mga gumagalaw na target sa dagat. Samantalang ang Tomahawk Block 5B ay nagkaroon naman ng tinatawag na Joint Multi-Effects Warhead na kayang matamaan ang mga komplikadong land target. Ang pahayag ng US Navy na pagdideploy ng mga barkong pandigma na mayroong mas matitinding firepower ay naganap habang ang China ay patuloy na nagpapalawak ng impluensya sa rehiyon. Ang littoral combat ship na i-deploy sa South China Sea ay pamumunuan ng Destroyer Squadron 7 o yung tinatawag ding Destron 7. Kasi siguro mga kapatid, no, kaya nagde-deploy ng ganito ang Amerika. Kasi napapansin na nila na parang, alam yon, mas lalong nagiging agresibo ang China sa kanilang ginagawang pagpapakalat ng mga barko nila. For example na lamang mga tol, no, hindi lang dito sa West Philippine Sea, doon sa palibot ng Taiwan. Kasi mga tol, mas may posibilidad pa na magsimula ang gera doon kaysa magsimula ang gera dito sa West Philippine Sea. Kasi hindi magsisimula ang gera dito mga tol hanggat walang mangunguna sa atin eh. Halimbawa, palagan natin sila, terahin natin sila, for example, armed attack yun. Posible siguro magkaroon ng gera. Pero asa naman tayong gagawin ng Pilipinas yan? Diba? Hindi naman. At saka hindi sila ganun ka rito sa West Philippine Sea, unlike sa Taiwan na talagang gusto nilang makuha ng ilang dekada na. Dahil nga sinasabi nila mga tol, part ng China etong Taiwan. At hindi sila papayag mga tol sa kahit na ano daw mangyari, 'di ba? Na hihiwalay itong Taiwan. Hangga't maaari nga ayaw daw nilang gumamit ng puwersa eh.
'Di ba? Kaya nga patuloy lang nilang tinatakot 'yun eh. Pero kung kakailanganin daw hindi daw sila mangingiwing gamitan talaga ng force etong Taiwan mga tol. At siguro napapansin na rin ng US mga tol na talagang grabe na yung pag-usbong ng teknolohiya ng China kasi hindi na talaga biro mga tol. 'Di ba? Actually meron ngang report mga tol no dito sa Amerika, yung mga drone na lumilipad mga tol nitong nakaraan, galing daw China yon mga tol. Hindi mismo sa bansang China, meron daw doon mga land owned by China, no? Intay na lang natin mga tol, bibigyan natin ng reaction video yung mga balitang yon, no? Siguro sa mga susunod na pagkakataon. Balikan muna natin 'to. Isa itong naval unit ng United States Navy na nakaestasyon sa Singapore na na-assign din sa United States 7th Fleet. Ang fleet na itinalaga bilang bahagi ng US Pacific Fleet at binubuo ng nasa humigit kumulang 70 mga barkong pandigma, 150 na mga aircraft at 27,000 na mga sailors at marines. Tapos naglabas pa ng kill list etong China kung ano daw ang pagkakasunod-sunod na tatargetin nila dito sa aircraft carrier strike group ng US mga tol. Ang principal responsibilities ng 7th Fleet ay mag-provide ng tinatawag na Joint Command sa mga natural disaster o mga operasyong pangmilitar sa lahat ng US Naval Forces sa rehiyon. Dagdag pa ni Del Toro mga kapatid, ide-deploy ng US Navy ang mga littoral combat ship hindi lang sa South China Sea, kundi maging sa buong mundo, partikular na sa Karagatang Pasipiko. Sinabi rin niya na ang containerized launcher na tataglayin ng nasabing mga barko ay magbibigay ng napakatinding firepower at higit pang teknikal na bentahe sa mga kalaban ng US, kung saan ang mga launcher na ito na kasalukuyang ginagamit ng mga cruiser at destroyer ng US Navy ay magbibigay daan sa mabilis na pag-deploy ng isang offensive na kakayahan sa hindi tradisyonal na mga platform at lokasyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing mga combat ship ay armado ng naval strike missile na kayang umatake sa mga target na nasa 115 miles ang layo. Grabe. Samantalang ang ilalagay naman dito ng mga bagong missile gaya ng si Standard Missile 6 ay may kakayahang magsagawa ng anti-air warfare, anti-surface warfare at missile defense. Samantalang ang Tomahawk missile ay gagamitin para sa pag-atake laban sa mga target na nasa lupa. Sa ngayon mga kapatid, wala pang komento ang China sa ginawang hakbang na ito ng Amerika. Ngunit pagdating sa usapang South China Sea, patuloy din na pinaparami ng China ang fleet ng kanilang mga barkong pandigma at pinapalawak ang kanilang mga naval operations sa rehiyon. Actually, mas malaki nga mga tol ang naval force ng China kaysa sa US dahil sabi nga sa isang report, ang China na daw ang may pinakamalaking naval force sa buong mundo. Sa buong mundo yun mga tol at saka yung Air Force naman nila mga kapatid o yung hukbong panghimpapawid naman nila kapantay na daw ng puwersa ng Amerika. So ganun na sila kalakas ngayon. Pero ang pinag-uusapan natin dito bilang, hindi natin masasabi pa mga tol kung pagdating sa kakayanan. Kasi pagdating sa experience mga tol, makikita natin mas aktibo sa gera ang Amerika. Kasi kung saan may gera mga tol, nakikita natin may Amerika. Gera ng Ukraine sa Russia, may Amerika. Gera ng Israel at saka sa mga kalaban ng Israel, andun din ng Amerika mga tol. China, 'di ba? Kapukpukan lang nila yung India. Yun lang yung nababalitaan natin sa kanila. Kapukpukan lang nila yung India dun sa may Himalayan. Tapos puro parada, puro muscle flexing ang ginagawa nila rito sa Taiwan. Ganon din naman mga kapatid dito rin sa West Philippine Sea at sa iba't iba pang parte ng South China Sea. Pero kung usapang gera, hindi natin alam kung may mga, di ba, wala naman tayo nababalitaan mga tol No? Buti pa ngayon North Korea, kahit papano, nasubukan na yung mga sundalo nila ayan, nagkakandamatay na. Tuloy natin. Kung saan dito nila ay sinasagawa ang walang habas na pangangamkam ng mga teritoryo mula sa kanilang mga kapitbahay. Yeah. Ang Chinese military na sinasabing mayroong pinakamalaking navy sa buong mundo, kung ang bilang ng mga barkong pandigma at mga tauhan ang pag-uusapan, ay siya ngayong nagmi-maintain ng malaking presensyang militar sa pinagtatalunang karagatan sa rehiyon. Di ba? Malaki lang ang bilang nila. Pero pagdating sa experience at pagdating sa kakayanan, medyo duda pa tayo dyan. Ewan ko lang kung kakayanin nila yung puwersa ng Amerika. Hindi tayo pro-Americans mga tol pero nakikita lang natin, kung ano yung nakikita natin, yun lang yung sinasabi natin, na pagdating sa puwersa at pagdating sa pagiging aktibo sa mga labanan, alam natin yung Amerika, noon pa talaga aktibo yan. Hindi naman nawala Kung saan ang mga barkong pandigma nito at mga sasakyang pandagat ng Coast Guard
ay madalas na binabraso ang mga barko ng gobyerno ng Pilipinas. Inaakusahan din ng China ang Pilipinas ng paglilikha umano ng gulo sa karagatang parte ng South China Sea o Yan, dyan din sila magaling, lumikha ng kasinungalingan. Akusahan din ng China ang Pilipinas ng paglilikha umano ng gulo sa karagatang parte ng South China Sea o West Philippine Sea. Pinoprovoke umano ng Pilipinas ang China sa tulong ng Amerika kung saan ang Pilipinas daw at Amerika ang pinagmula ng tensyon. Ngunit ang katotohanan dahil sa mga pinaggagawa ng China na pang-aagaw ng mga teritoryo, nagkaroon ng matinding tensyon. Seryoso ang Amerika mga kapatid sa layunin nitong mag-deploy ng maraming barkong pandigma sa South China Sea. Maliban kasi sa nais nitong magkaroon ng impluensya sa rehiyon, marami rin itong mga interes na pinoprotektahan. Yeah. Hindi rin tinatalikuran ng US ang pagiging kaalyado nito sa Pilipinas lalo na pagdating sa panggigipit ng China. Katunayan, noong mga nakaraang buwan, pinahiwatig nito na bukas ang kanilang militar sa pagbibigay ng mga barkong pandigma bilang magsisilbing escort ng Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Oh, willing na nga sila mag-escort sa atin Ayaw lang ng mga sundalo natin Kung saan dito madalas hinaharas ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon mga kapatid, patuloy pa rin ang US Navy, partikular na ang US Navy 7th Fleet sa paglalayag sa malaking bahagi ng South China Sea. Ginagawa raw nila ito bilang bahagi ng kanilang misyong magkaroon ng malayang paglalayag ang lahat ng sasakyang dagat sa mga lugar kung saan pinapayagan ng international na batas ng dagat. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinyon, Yun nga, ang masasabi natin dyan mga tol, no? Talagang isang malaking balakid, no? Ang Amerika sa matagal ng pangarap ng China na pagharian ang buong South China Sea, makamkam nila lahat ng mga resources na nandiyan. No, wala silang pakialam sa ibang mga bansa, wala silang pakialam sa Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, 'di ba? Wala silang pakialam Pilipinas. Gusto nila mga tol dahil nga sa laki ng kanilang bansa at sa dami o sa laki ng kanilang populasyon, matindi pangangailangan nila pagdating sa resources. Matindi pangangailangan nila doon mga tol. Kaya gustong-gusto nilang kamkamin lahat ng mga nandiyan at wala silang pakialam sa ibang bansa. No? Papakitaan nila ng puwersa, papakitaan nila ng kanilang lakas para masindak ka, para matakot ka at huwag ka nang lumaban pa. Yun ang nakikita nating taktika nila mga tol. Na darating ang panahon, merong isang bansang tatayo at maninindigan at magpapakita na hindi natatakot sa kanila at etong China mga kapatid, matitikman nila ang hagupit ng ganti ng api. Mga ganon, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.